Piyesta na naman sa lugar ng isa sa magkakaibigan sa kolehiyo na si Rod. At gaya ng nakagawian, taon-taon ay nagkikitang magkakaibigan sa bahay nila upang makipiyesta at makapagkumustahan. Pagdating ng magkakaibigan kina Rod, ay bahagya silang nagkumustahan bago pagsaluhan ng handa habang nagkukwentuhan. At matapos kumain, ay sinimulan na nila ang pagbibidyoke at ang inuman. Lahat sila ay nagkakasiyahan hanggang sa kalaliman ng gabi kung saan natuon sa seryosong usapan tungkol sa kanilang mga buhay. Isa sa mga napag-usapan nila ay tungkol sa kanilang mga trabaho, sa mga kaklase nilang pamilyado na, at sa buhay pag-ibig ng bawat isa. Maya-maya pa ay napunta ang kanilang usapan tungkol sa kaibigan nilang si Dayan. O ikaw, ano bang balita sa'yo? Wala ka pa rin bang bagong nobyo after nung kay Brody? Tanong ni Ron. Sayang din yung sa inyo. Biruin mo, ilang taon kayo? Tapos, ganun lang yung nangyari sa inyo. Kala pa naman namin kayo na talaga. Wika ni Tria. Pwede bang huwag na lang natin siyang pag-usapan? Ang nakaraan. Masaya kaming nagbabanding ni Brody nang may umepal na babae. At hindi alam ni Dayan kung sino yon. Excuse me, pwede ko bang makausap si Brody kahit saglit? Tanong ng babae. Ano naman pag-uusapan nyo? At saka sino ka ba? Pabalik na tanong ni Dayan. Kaibigan ako ni Brody. Kaya please, pahiram lang sa kanya kahit saglit lang. May importante akong sasabihin kasi sa kanya. At gusto ko, kaming dalawa lang yung makakaalam nun. Sabi ng babae. Hindi pwede no? Hindi mo ba nakikita? Busy kaming dalawa oh. Tapos bigla kang e-epal dyan. Aba naman, grabe ha. Galit na talaga si Dayan. Love, sige na pumayag ka na. Saglit lang naman daw eh. Wait mo lang ako dito ha. Huwag kang aalis dyan. Sabay kiss kay Dayan na napapayag ng kausapin niya ang babae. Nagtungo ang dalawa sa isang kwarto na walang ibang tao. Kaya naman may ginawa silang kababalaghan. Nagtaka si Dayan kung bakit matagal ang kanyang kasintahan. Kaya't hindi na siya nag-abala pang maghintay at hinanap niya ito. Habang naghahanap siya sa kanyang boyfriend, ay bigla siyang may narinig na kumalubog sa isang kwarto at bigla siyang kinabahan. Hindi na siya nagdalawang isipan na puntahan ito. Narinig niya may umuungol sa loob at nang pakinggan niya, narinig niya ang boses ng kanyang kasintahan na si Brody. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan at nakita niya ang dalawa na hubad pa at may ginagawang kababalaghan. Nagulat siya sa nakita at bigla na lamang tumulo ang kanyang luha. Galit na minura niya ang babae at sinampal ito. At isinunod din niya ang kanyang boyfriend. O ano, masaya na ba kayo, ha? Ito pala yung importante, no? Ang lupit niyo rin namang dalawa. Brody, ayaw na kitang makita pa. Tapos na tayo. Hindi mo man lang naisip yung mararamdaman ko. Sana sinabi mo na lang na may iba na. Hindi sa talagang ganito ko pa malalaman. Napakasakit tong ginawa mo sa akin kung alam mo lang. At ikaw namang babae ka. Pasalamat ka at yan lang inabot mo sa akin. Masalamat ka at mabait pa ako. Ayoko na makita pa kayo kahit kailan. Brody, hindi ko akalain na magagawa mo to sa akin. Halos lahat naman binigay ko para hindi mo ako saktan. At ang ipapalit mo yung kalaswang ginagawa nyo. Mas mabuti pang sinabi mo na lang na hindi mo na ako mahal. Iyak na sabi nito sa dalawa. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ko please. Hindi na mauulit. Promise talaga, hindi ko nagagawin. Patawarin mo lang ako. Iyak din na sabi ni Brody. Alam kong kung hindi ko pa kayo nahuli, hindi mo pa sasabihin sa akin. Maling-mali ako ng pagkakatiwalaan ka, Brody. Hindi ko alam na may iba ka palang tinatago. Iyak na sabi nito at umalis na sa kwartong iyon si Dayan. Halos matapa na siya sa katatakbo at hindi niya alam kung saan papunta at kung sino ang malalapitan niya. Iyak siya ng iyak hanggang sa nakarating na siya sa bahay nila. O anak, bakit ka umiiyak?
Tanong ng ina. Napuwing po kasi ako. Tumakbo po kasi ako papunta dito. Sige na po, dun muna po ako sa kwarto. Huwag niyo muna po akong kausapin, ma, ha? Marami po kasi akong gagawin din sa school, kaya medyo busy din po ako. Wika ni Dayan sa ina. Hindi na niya pinakinggan pa ang sinabi ng ina at nagtungo na siya sa kanyang kwarto. Doon na siya humagulgol ng iyak, kaya wala na siyang pakialam kung naririnig pa ito ng kanyang ina. Hindi niya lubos maisip na biglang nagaganon si Brody dahil alam niya masaya silang dalawa sa kanilang relasyon. Kaya't hindi niya akalaing may itinatago pala ito. Napakasakit para sa kanya ng lahat. Hindi niya alam kung paano magsisimula dahil sobrang sakit ang ipinadama ni Brody para sa kanya. Nakatulog na siya sa kaiiyak kahit hindi na inabala pa ng ina, nagisingin siya. Maga ang kanyang mga mata at halos hindi na makita ang maganda niyang mata sa sobrang maga nito. Sa kasalukuyan. O bakit? Affected ka pa rin? Mahal mo pa rin ba si Brody? Di ba 3 taon na rin yon? Hindi ka pa ba nakakapag-move on? Wala na bang ibang naligaw sa'yo ngayon? Pang-aasar ni Jam. Paano ka naman kasi makakabingwit ng bagong nobyo? Parati kang nakabalot. Kung hindi naka-long sleeves, naka-cardigan naman. Pambubus ka ng isa sa kanyang mga kaibigan. Sa kanilang pang-aasar at pangungulit, ay may isa pa sa mga lasing niyang kaibigan na biglang humablot sa suot na cardigan ni Dayan. Pilit itong pinigilan ng dalaga, ngunit sa lakas ng kanyang kaibigan at bilis ng pangyayari ay wala siyang nagawa. Tuluyan itong natanggal sa kanya. Natahimik ang lahat sa gulat nang makita nila ang peklat ni Dayan sa kanyang pulsuhan. Nagmamadali naman ng dalaga na itago ito at ibalik sa pagkakasuot ang kanyang cardigan. Pagkaayos ni Dayan sa kanyang sarili, ay sinagot niya ang tanong ng kanyang mga kaibigan. Hindi ko na siya mahal, kundi nag-uumapaw ang galit ko sa puso ko. Pero di ba, kung nagagalit at apektado ka pa rin sa nakaraan nyo, ibig sabihin, may feelings ka pa rin sa kanya? Lakas loob na pagtatanong ni Jane. Sa tuwing binabalikan ko yung mga pinagsamahan namin noon, wala na akong naaalalang pagmamahal. Puro kasinungalingan at pagtataksi lang naaalala ko. Sa tuwing naaalala ko lahat ng yon, pakiramdam ko nabababoy yung pagkatao ko. Hindi ko mapatawad ang sarili ko. Biniyaan kong tratuhin niya ako ng ganon. At yun ang kinakagalit ko. Galit din ako sa sarili ko. Pagkatapos niyon, ay biglang humagulgol si Dayan sa pag-iyak. Hindi man sinabi ni Dayan ang buong detalye ng masaklap na dinanas niya, ay damang-dama ng kanyang mga kaibigan ang paghihirap ng kanyang puso. Pilit nilang pinakalma ang kaibigan. At nang tumahan na ito, ay humingi sila ng tawad sa kanya. Sorry, nasobrahan yata yung pang-asar namin sa'yo. Hindi man lang namin naisip yung mararamdaman mo. At saka, pwede bang kahit anong mangyari, huwag mo nang uulitin yung mga ginawa mo? Lagi mong tatandaan, nandito kaming mga kaibigan mo para sa'yo. Pahabol ni Tria. Hindi na nila pinag-usapan pa ang kanilang kaibigan dahil ramdam din nila ang sakit na nangyari para kay Dayan. Nag-alala si Rod para kay Dayan dahil masakit ang kanyang dinana. Natapos ang kanilang inuman at nag-uwian na sila. Kaya niyo bang umuwi? Tanong ni Rod. Parang hindi na nga Sobrang lasing na rin namin. Wika ni Jane. Dito na lang kayo matulog lahat. Malaki naman yung sala. Kaya kasya kayong lahat dyan. Pero yung mga babae, dun kayo sa kwarto ko para komportable. O kaya, ihatid na lang yung mga babae. Kasi, parang lasing na sila Suhestyon ni Rod. Nang maihatid na nila ang mga babae, ay nag-ayos na rin sila para makatulog na. Kinabukasan, ay nagising na sila at naghanda na ng makakain si Rod. Oh guys, tara na, kumain na tayo. Sabay-sabay na tayo para mas masaya. Wika ni Rod.
Tara na kumain para makapag-inuman ulit, sabi ni Dayan. Aba naman, talagang meron pang panghugas ah. Inuman pa ulit? Wika ni Jam. Matapos silang kumain, ay muli silang nagkwentuhan. At maya-maya, ay nagsimula na naman silang mag-inuman. Lahat ay nagsipag-ayusan na para makapagsimula sa kanilang inuman. Ngunit mula noon, ay hindi na nila inaasar si Dayan tungkol sa dating kasintahan nito. Ni banggitin ang pangalan ng binata, ay hindi na nila ginagawa. Pilit na lamang nilang dinadamayan at sinasamahan ng kaibigan na abot sa kanilang makakaya. Madalas na rin nila itong kontakin upang makapagkamustahan at alamin ang kalagayan nito. Naging isa sa layunin nila na iparamdam kay Dayan o sino man sa kanilang magkakaibigan na hindi sila nag-iisa at mayroon silang matatakbuhan sa oras ng kailangan nila. Sa kanilang pagtutulong-tulungan, ay unti-unti nang nagsalita si Dayan sa kanila. Naging malaking tulong ito para sa kanya na mailabas ang kanyang mga hinanakit at saloobin. Tinulungan din siya ng kanyang mga kaibigan na patawarin ang kanyang sarili, sapagkat hindi naman niya kasalanan ang nangyari sa kanila ng dati niyang kasintahan. Nang simula ni Dayan na patawarin ang sarili, ay nakalaya ang puso niya na nakulong noon sa galit. Dahil dito, ay bumilis ang paghilom ng kanyang sugat sa nakaraan. Muli niyang naibangon ng kanyang sarili. Nang taas noo at buo ang loob. Hindi niya halos naisip na nakayanan niya ang lahat ng mga nangyari sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, ay nakikita na nilang may ngiti sa labi ni Dayan. Kaya masaya na sila para dito. Lagi nilang niyayaya si Dayan kahit saan. Tara gumala sa mall, Dayan. Sagot ko ng pamasahe. Wika ni Jam. Sige ba? Anong oras ba tayo aalis pupuntang mall? Tanong ni Dayan. Ikaw bahala kung anong oras ka free. Wika naman ni Jam. Mga 5 p.m. Okay ba sa'yo yun? Nang maghapon na, ay nag-text si Dayan kay Jam na nakaredy na siya para sa kanilang gala. Sinundo ni Jam si Dayan, kaya wala na itong masabi pa. Habang naglalakad sa mall, ay nakita niya si Brody at ang babaeng ipinalit sa kanya. Masaya silang tingnan, pero kahit ganon, ay tanggap na rin niya na wala na talagang pag-asa pa. Kaya't nagdiretso na lamang sila patungo sa kainan. Hindi na nagtanong pa si Jam dahil nakita niya rin na masaya na si Brody sa bago niya. At alam niyang nakamove on na rin si Dayan sa kanya. O sis, masarap ba yung pagkain? Tanong ni Jam. Oo naman. Grabe nga at busog na ako sa sobrang sarap. Kaya wag kang mag-alala dyan. Okay lang ako no? Pinasikot-sikot mo pa yung tanong. Alam ko namang nag-aalala ka dyan. Tsaka, di ba sabi ko nga sa inyo, ayos na ako. Kaya ko na silang tingnan na parang wala akong pakialam. Kaya kumalma ka dyan, okay? Okay na ako, promise. Huwag mo na akong intindihin. Kasi matagal ko nang sinabing, tapos na yan. Wika nito kay Jam. Uy! Mabuti naman kung ganon. Halos hindi ko alam ang gagawin ko kanina nung makita ko silang magkasama. Pero dahil kaibigan kita, alam kong okay ka na. Kaya cheer up, sis. Fight lang. Magiging masaya ka rin balang araw. Sagot nito kay Dayan. Matapos silang kumain, ay gumala na sila. At ang dami ng pinamili nila. Halos hindi na sila magkandadala sa sobrang dami. Umuwi silang masaya at walang lungkot na nakaukit sa labi ni Dayan. Swerte niya dahil may mga kaibigan siyang dumadamay para sa kanya. At higit sa lahat, ay mahal na mahal siya.